Dini nga ay nagpe-prepare nga ang aking bebe para maglalaba nga daw siya. Tambak nga ang aming labahin nga dito dahil nga nabisi nga kami. Ang daming ang ganap sa buhay kaya naman ayan, tambak labahin. Pero sa totoo lang kung hindi talaga yan awas-awas na hindi pa nga talaga kami maglalaba. Nakasalang na nga yung labahin diyan kaya naman ito naman yung inatupag niya. Pinaliguan na nga din pala niya yan si Shanika kasi ilang araw na nga din pala yung hindi naliligo. At kung sa tao nga yan ay nako, libag-libag na nga yan. Kaya naman sa wakas ay napaliguan nga din siya. Ayan, presko na yung pakiramdam niya. Dito nga si Kape ay umaakyat pa nga sa aking hita. Kaso ang sakit talaga ng kuko niya. Maganda rin talaga kapag meron kayong alaga. Kahit na nga minsan nai-stress kayo dahil sa kakulitan, minsan sila din yung nagpapasaya sa'yo. At yan nga pala si Kimchi, tingnan nyo naman ang pogi-pogi. Kapag nga pala pinaliliguan niya si Shanika, tingnan nyo naman hindi siya magalaw-gaw. Kahit nga i-blower mo pa yan ay sanay na nga siya. Kahit nga hindi mo yan itali ay hindi nga yan aalis. Nakakatuwa talaga kapag ganyan yung alaga niya. Pero sa totoo lang, dyan lang yan mabait. Siguro nga ay nakikita niya ako na nagbibideo kaya naman ayan, hindi nga siya gumagalaw. Baby pa nga lang pala yan nung nabili nga namin yan si Shanika. 2 months old pa nga lang yan nang dumating yan sa bahay. Kaya naman makikita nyo yan kung gaano nga siya ka-sweet sa amin. And kahit nga panggigilan mo nga yan ay hindi nga yan nangangaga. At alam nyo ba kung ano pa nakakainis sa kanya? Hindi siya tumatahol sa mga tao. Alam nyo kung sino pa yung tinatahulan? Kami pa. O diba parang hindi kami pamilya? Para na nga din pala yung bata. Baby pa nga lang laging na nga pala yung nagpapakalong kaya naman sanay na sanay yung kinakalong. Dito nga ay nilalambing-lambing nga yan ng kanyang mami kasi nga ilang days rin kaming hindi magkikita. Syempre magiging busy yung mga mami niya kaya naman maiiwan muna siya dito. Mahilig nga pala talagang magpalambing yan. At habang nga naglalambingan sila ni Shanika, ayan, nadilaan tuloy siya. Sa totoo lang, malambing po talaga kami sa aso. Tinuturing pa nga namin yan na parang tao eh. Alam nyo na kapag lumalabas kami, lagi siyang may pasalubong. Minsan naman kaya ay binibilhan namin siya ng mga damit na pang-aso. Katabi pa naming matulog at nakaharang pa siya sa electric pan. Sa totoo lang, sinubukan nga ulit naming mag-aso. Dahil nga napag-usapan namin no na parang ayaw na naming mag-alaga kasi nga meron kasi kaming unang alagang aso na talagang kinalungkot namin. Kaya sabi namin hindi na muna talaga kami mag-aaso. Halos 9 years na nga rin ang nakakaraan. Tapos nga nung simula nung nawala siya, parang ayaw na nga ulit namin magkaroon ng aso. Kasi nga iniisip namin na baka mangyari nga ulit yun. Si Zoe nga po pala yung unang aso namin, talagang minahal ko talaga yun ng sobra. Naiwan ko nga lang yun sa bahay kasi nga syempre kailangan ko magtrabaho noon. Kaya naman ang nangyari, parang nalungkot yung aso ko. Dahil nga sa sobrang closeness namin noon, kaya siguro nanibago siya. Napakalambing pa naman nung alaga ko na hanggang ngayon nga ay namimiss ko pa rin siya. Dito nga ay tinuturuan ng aking bebe to si Shanika kung paano nga yung mag-turn around daw. Kaso ang nangyari, ayan, sumayad sa nguso niya yung ilong ni Shanika. Si Shanika nga ay marunong na nga siya pag sinabihan mo siyang sit. At kapag sinabihan mo nga siyang shake hands ay marunong na nga din siya. Kaya naman tinuturuan nga siya ni aking bebe ng iba naman. Kaso nga ay tinatamad nga siguro si Shanika kaya naman pinakain na nga lang yan ng aking bebe. Pagkalabas ko nga ng CR, ayan, nakita ko nakahiga ang magmami. Sarap buhay ni Shanika, nakakumot pa. Kaya naman hanggang dito na lang po, bukas ulit.